Ating pag-uusapan sa pagkakataong ito ang ating pong ika-9 na aralin patungkol sa pananalangin at tayo ngayon ay dadako sa panalangin para sa kagalingan. Sa ating susing talata, ito ay nasa Santiago, Kabanatang 5, talatang 14 hanggang 16, ganito ang sinasabi. May sakit ba ang sinuman sa inyo? Ipatawag niya ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin may pananampalataya ay magpapagaling sa may sakit. Itatayo siya ng Panginoon at kung siya ay nagkasala, patatawarin siya. Kaya ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Tayo ay nabubuhay sa isang mundong puno ng sakit, pighati at pagkawasak. Ngunit ipinaaalaala sa atin ni Santiago na ang iglesia ay merong magagawa dahil ang panalangin ay makapangyarihan. Sa mensaheng ito, pag-aaralan natin ang kahulugan ng panalangin para sa kagalingan. Hindi lamang pisikal kundi pati espiritual at emosyonal. Ang panalangin para sa kagalingan ay hindi mahiwaga. Ito ay biblikal, praktikal at makapangyarihan. Tingnan nating mabuti ang 4 na bahagi na binigyan diin ni Santiago para sa kagalingan. Tumawag sa mga matatanda na iglesia. Sabi ni Santiago, ipatawag ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya. Ang proseso ng kagalingan sa katawan ni Kristo ay nagsisimula sa pagpapakumbaba at komunidad. Kailangan ng may sakit na humiling ng tulong. Kilalanin ang pangangailangan sa espiritual ng pag-aalaga. Bakit matatanda sa iglesia? Dahil sila ay mga espiritual na tagapangalaga, tinawag, hinog sa pananampalataya at tapat sa panalangin. Ang kagalingan ay hindi nilalayong suluhin, kundi dapat kasangkot ang katawan ni Kristo. Huwag tiisin ang sakit ng mag-isa. Humingi ng tulong. Ang pagtawag sa mga pinuno ng iglesia ay isang hakbang ng pananampalataya. At kapag naroon na ang mga matanda ng iglesia, ano ang dapat nilang gawin? Pagpapahid at panalangin ng pananampalataya. Sabi ni Santiago, pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon at ang panalangin may pananampalataya ay magpapagaling. Ang langis ay hindi mahiwaga. Ito ay simbolo lamang, nangangahulugang presensya ng banal na espiritu. Ipinapakita ang paghihiwalay para sa kagalingan ng Diyos. Ginagawa ito sa pangalan ng Panginoon, ibig sabihin ayon sa kanyang kapangyarihan. Ngunit ang nagpapagaling ay ang pananampalataya, hindi ang langis. Sinabi doon ang panalangin ng pananampalataya. Ito ay tiwala sa kakayahan ng Diyos na magpagaling at sa kanyang kalooban at oras. Maaaring ang kagalingan ay biglaan o unti-unti, pisikal o espiritual. Tungkulin natin ang manalangin ng may pananampalataya. Ang Diyos ang bahala sa sagot. Ngunit hindi tumigil si Santiago sa pisikal na kagalingan. Kanyang iniuugnay ang kagalingan sa kalagayan ng puso. Pagpapahayag ng kasalanan ay nagdadala ng kagalingan. Sabi ni Santiago, kung siya'y nagkasala, patatawarin siya, kaya't ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan. May koneksyon
ang kalusugang espiritual at pisikal. Hindi lahat ng sakit ay bunga ng kasalanan, ngunit ang hindi ipinapahayag na kasalanan ay nakakapinsala. Sang-ayon sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 32, talatang 3-5. Nagsisimula ang kagalingan kapag hinarap natin ang mga nakatagong bagay sa puso. Bakit makapangyarihan ang pagpapahayag? Binabasag nito ang kahihiyan, ibinabalik ang relasyon, binubuksan ang daan sa tunay na kagalingan. Kanino ka kailangang magpahayag? Mayroon bang lihim na kasalanan na hadlang sa iyong kagalingan? Kapag nagsanib ang pananampalataya at pagpapahayag, ang Diyos ang nagdudulot ng kabuuang kagalingan. Pagpanumbalik ng espiritu at katawan. Sabi ni Santiago, ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na kagalingan. Ito'y tungkol sa kabuuang panunumbalik. Ang tunay na kagalingan ay sumasaklaw una sa katawan, pisikal na karamdaman. Pangalawa, kaluluwa, emosyonal at mental na kalagayan. Pangatlo, espiritu, kapatawaran at kalinisan. Layunin ng Diyos na kanyang mga anak ay buo, hindi lang walang sakit. Ang kagalingan ay hindi lang para sa pagbangon. Ito ay para sa layunin. Kapag ikaw ay pinagaling ng Diyos, inihahanda kanyang maglingkod sa iba. Halimbawa ng kagalingan sa Lumang Tipan. Sa 2 Hari, Kabanatang 20, talatang 1-6, ito ay patungkol sa kagalingan ni Haring Hezekias. Nang sabihin ni Propetang Isaiah kay Haring Hezekias na siya'y mamamatay na, tumalikod siya at nanalangin ng taimtim. Umiyak siya sa presensya ng Diyos at inalala ang kanyang katapatan. Tumugon ang Diyos, hindi lamang ng kagalingan, kundi ng dagdag na 15 taon na buhay. Ipinapakita nito, dinirinig ng Diyos ang taimtim at totoo nating mga panalangin. Ipinapakita nito na ang kagalingan ay bunga ng relasyon sa Diyos, hindi relihiyosong ritual. Bilang pangwakas, ang iglesia ay tinawag upang maging tahanan ng kagalingan. Ang kagalingan ay hindi lang tungkol sa pagtanggal ng sakit. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng layunin, maging ito'y biglaan o dahan-dahan, bahagya o ganap. Tiyak ito. Ang Diyos ay si Jehovah Rapha, ang Panginoon na nagpapagaling. May sakit ka ba? Tumawag sa mga leader ng iglesia. May kasalanan o kahihiyan ka bang dinadala? Ipahayag at lumaya. Ikaw ba'y pagod at nanghihina? Hayaan mong ang panalangin ng pananampalataya ang magpanumbalik sa iyo. Maniwala tayong sama-sama. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Salamat po.